Ako ay nalulungkot sa lahat ng mga nagsasabi na mahal nila si Pangulong Duterte. Paano kayo o paano tayo makatulong kay Pangulong Duterte? Sa pamamagitan ba ng pag-ipon-ipon, magsama-sama? Yes, pwede yan. Dahil para ipakita natin ang pagmamahal kay Pangulong Duterte. Pero ang tanong, na sinasabing sulit Duterte, pag nagtawag, wala naman matawag. Asaan kayo? Asaan sila? Kaya yan ang tanong ko sa mga sinasabing sulit Duterte. Yes, pag may mga gathering, marami talaga. Like yung birthday ng ating Pangulo. Talagang very significant. Talagang marami nagmamahal kay Pangulong Duterte. Pero yung ibuwis ang buhay, iilan lang para sa pagmamahal sa ating Pangulo. Na alam natin, pinadama sa atin ang pagmamahal at ang mga adik at saka mga magnanakaw, mga kriminal, nagkaroon ng takot noon. Ngayon, wala silang pangamba. Even the police, wala silang kinakatakutan. So, ang tanong ko sa mga DDS, nasaan kayo? Kami na lang ba ang pupunta sa lansangan? Iilan lang kami? Asaan na yung sinasabi nyo? Anyway, alam ko naman marami nagmamahal kay Pangulong Duterte, pero hanggang social media lang. Gayahin ko na rin kaya mag-social media na lang ang aking pagmamahal kay Pangulong Duterte. Social media na lang. Nakakapagod na rin. Okay lang yung pagod, nakakayanan ko, pero yung budget hindi ko nakakayanan eh. So yun ang problema natin mga kasama. Budget. Okay lang sana kung magnanakaw ako. Marami akong budget kung magnanakaw ako. So, uli mga kaibigan, sana magtulungan tayo ipadama sa sambayan ng Pilipino ang pagmamahal sa ating bayang Pilipinas. Maraming salamat. Okay, pag-usapan natin ang problemang langis, oil crisis. So sana ang ating gobyerno ay may kapangyarihan na i-monitor, pigilan ang sunod-sunod na pagtaas. Alam naman natin na ang mga stock ng langis ngayon based sa kanilang inventory hanggang pa April 14 ang langis natin dito sa Pilipinas. So ibig sabihin sa 14 pa tayo dapat mag-increase, hindi ngayon. Pero ang problema lang, ang gobyerno natin walang pangil. O mismo ang Pangulo walang leadership. Walang leadership. Hindi niya kaya pigilin eh. Naging Pangulo ka pa ng Pilipinas kung wala kang kakayahan, patigil yan. Or baka may kahati ka dyan. I'm sorry for the word, kasi bakit hindi nagagawa ng ating gobyerno? Kayo ang gobyerno eh. Ibig sabihin, hindi kayong gobyerno, hindi kayo sinusunod. Dito na lang kayo nakapokus sa politika. Ang aga ng politika itong administrasyon mula pa 2022. Paano nila ma-turn down ang kanilang magiging kalaban by 2028?
Grabe, grabe ang administrasyon to. Ulitin ko, mga kababayan, lagi nating, kayo mga vloggers, kapwa ko vloggers, focus tayo sa oil crisis or pag-increase na sabi ng ating Pangulo, June 30 pa ang ating reserba ngayon kasi nakapag-angkat na tayo. June 30, bakit tayo nangangamba ngayon? Ano, mga kasama? Mahal na Pangulo, sana po kaya niyong pigilan ang pagtaas ng gasolina. Ikaw rin ang tatamaan nito. Baka kala mo, pag tinamaan ang lahat ng commodities ng ating bansa, baka magkakamot ng noo ka na naman, ng noo ng ulo. So yun lang po, mga kababayan, hikayatin natin ang Pangulo na kaya niyang pigilan ang sunod-sunod ng pagtaas ng langit. Maraming salamat. Okay, ano namang nangyari sa Manila? Buhay ba o patay ang ating Pangulo? Ako, huwag kayong magagalit, mga DDS, mga Marcos. Sa mga Marcos, according to source, not confirmed, ginagawa nilang paraan na manatiling Marcos pa rin ang presidente. Pero para maging totoo, bakit hindi siya magpa-interview sa GMA7, sa TV5, o anumang kilala? Magkaroon siya ng press conference. Yun lang ang sagot para mahintunay mga controversial, di ba? Yun lang yung sagot para hindi umaba. Ikaw, Colonel Kerubenser, tanungin kita, totoo ba yun? Anyway, talagang hindi ka sasagot. Pero anyway, sir, sa iyo yun eh. Hindi kita kontrain yan. Ha? Sa mga Duterte rin, huwag na rin kayong gumawa ng mga kalukuhan na mga counter. Mayroon pang ataol. Paano nakuha nyo ataol? Huwag naman kayo mag-EI. Kayong DDS. Ha? Pangit yun. Fake na nga sa kabila. Babanatan yung pang-fake. Fake na lahat tayo. Yun ang nangyayari. Dapat ang mga DDS, huwag na kayong kumibo. Huwag na kayong magpalabas ng mga fake rin. Kasi, lalo yung pinagugulo. Ang sana lang sabihin natin, isang linyada lang tayo. Para totoo, magpa-interview na lang siya sa mainstream media. Mag-press conference. Kasi very controversial. Tapos itong oil crisis, bakit hindi siya emergency meeting? Malapit na matapos yung deadline. Mayroon bang sagot na doon? Bakit hindi siya magpa-press conference? Yun yung mga tanong ng tao na nakahang. Ha? Ikaw, kayo Armed Forces, kayo National Defense, kayo Foreign Affairs, ayon sa saligang batas natin, obligasyon nyo alamin ang health condition ng ating Pangulo, and you have also a obligation to inform the public that our President is in the health condition, good condition. Mga inutil kayo. Ha? Inutil. Wala kayong ginagawa. Dahil nga sa malita-malita na yan. Okay, very clear pala malita. Pag ginamit yung malita, sabi ng mga tanga, walang laman yun eh. Huwag nyo na sabihin malita. Ang ibig sabihin ng malita, ganun karami ang perang dala. Ano ba yun? 16 million ba yung isang malita? Hindi ko lang. Kalimutan ko na. Yun ang ibig sabihin ng malita-malita. Hindi yung malita po ng laman. Ha? Mga kababayan. So yun lang muna mga kaibigan. Ang pinag-usapan natin dito, para matapos ng issue Pangulong Marcos, manindigan kayo.
Magsabi kayo ng totoo. Pero ang aking analysis ko ito po. Ano? Bakit may mga AI na lumalabas galing sa inyo? May mga fake na news kayo? Yung totoo ba na sinasabi nyo na pumunta ng ano to? Pumunta ng Bataan, pero wala namang coverage ng TV4. Walang coverage ng GMA7. Walang coverage ng mga bayarang media. Ewan ko. Kaya bayaran. Anyway, yun ang katanungan ng ating kabasayan ng Pilipino na sana magpa-interview o mag-press conference or magpa-emergency meeting in regards to oil crisis. Maraming salamat. I love you all.